Maingay na busina at tili ng gulong. Sigaw na tulong ng bawat Pilipino. Komplikadong bagay na mataas ang singil. Patuloy na tumataas ang presyo ng langis. Pero hingin sa kaalaman ng karamihan, lahat ay apektado nito. Kadalasan sa mga apektado sa krisis na ito ay ang mga tao na nagsisilbing hanap buhay ang pagmamaneho. Ang epekto sa pagtaas sa gas no sa trabaho na karon so dako king epekto no kay tungod lagi sa kining pagmahal sa ato ang gas karon so dako kay nabawas sa amo ang pag-drive karon. Siyempre una-una sa panginadlaw-adlaw na mga panginahanglan isa po na siya nga maka unsa kanang dakog bawas sa amo ang kan. Siyempre mahal kayo. Timbawa karon dati pa lang barato lang ang amuang mga 300 nga gasolina full tank na. So karon mahulog lang siya tag 2 ka litro na lang. So dako kay mabawas gid sa mua. So especially napod may mga estudyante bi ano nga ginapabalan matag adlaw. Isa lamang si Kuya Jeffrey sa mga driver na pilit na naapektuhan ng krisis na ito sa kapanahunan na hindi nila alam kung paano umaksyon. Dako kay nga apekto yun sa imong babasahan nimo ni sa nimo kay kwarta na gamay yung kwarta ni sa mahurot yun makibamasay pa pauli mamahalap yung pamasahe man dako pa yung gasolina di ba. Madaming commuter ang nababahala sa pwedeng maging epekto ng fuel hike sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa aspeto ng transportasyon. Epekto ito sa patuloy na pagdami ng tunggalian sa bansa ng Middle East, partikular sa Iran, Israel at United States. Gasolina na tumaas ng 7 piso hanggang 13 kada litro. Diesel na tumaas ng 17 piso at 50 sentimo hanggang 24 na piso at 25 sentimo. At kerosene na umabot sa 38 at 50 sentimo. Ngunit hindi lang langis ang nagmamahalan, pati na rin ang mga bilihin sa market na nauuwi sa economic disruption at inflation. Pwedeng magtaas pa ang presyo ng langis depende sa ongoing conflict ng mga bansa sa Middle East. Sa kasalukuyan, naghahanda ang karamihan sa posibleng paglala ng kaso na ito at unti-unti na naghahanap ng solusyon ang pamahalaan at mga bagay na pwedeng maagapan ang sitwasyon. Ay sa karon wala pa man kay jud ang nitaas no. Kung halimbawa mo taas jud ang mga prices sa kanang mga commodities, mga palengkonon, i-adjust lang sa ang presyo mo lang gihapon pero i-adjust lang ang ang yung mga proportion sa pag-serving. Lahat ay apektado. Malaki man o maliit, bawat Pilipino ay nadadamay sa hirap na dala ng hindi pagkakaintindihan ng ibang bansa. Gamit na lang siya po og motor. So ang motor, kung madto kog Digos, mugasto lang kog 1 ka litro makauli na ko. So 95 pesos lang ang ako ang magasto. So ingana ang akong mga pamaagi o mga jutay nga pamaagi parang magka minus-minus ko sa gasto sa atong mga gastuhan ng matag adlaw, matag simana, matag bulan. Sa kabuuan, sa patuloy na pagtaas ng krisis na ito at sa karamihan ng mga tao na apektado, mahalagang ipagpatunay na hindi sa lahat ng panahon ay masaya at kampante ang buhay. Kaya sa panahon ng krisis, piliin ang maging sigurado. Serving na i-adjust lang siya gamay. Dili lang putong pareho sa una nga sa jud sa kadaghan, gamay-gamayan na lang siya. Para dili pud kayo makuan ang mga tao, mga customer. Kay maglisod man pud na sila og kuan, adjust pud. Mga problema lumalabay lamang na ay mga solusyon, na ay mga pamaagi, ang tanan masulbad lang, salig lang ta sa Ginoo. Di ba? Muli, ako si Alvena Sigismundo Franco ng Tinig 11. Bawat tinig ay dinig.